Marcos Bangag resign! Welcome to the show. Alright, kamusta mga parts? At welcome again dito sa ating bagong reaction at tayo po ay meron na naman pag-uusapan tungkol dito sa isang topic. Actually, itong topic na to ay tungkol po sa nakaraang rally. At medyo gusto ko lang kasing sabihin sa inyo o pag-usapan natin yung nangyari sa kanilang kagalingan. But anyway, bago po tayo mag-upisa dito ay gusto ko munang batiin ang ating po mga kababayan sa Pilipinas. Kamusta po kayo dyan mga kapwa natin Pilipino? At Merry Christmas po sa inyong lahat yan. At sana po ay alam nyo na ay pagkasya nyo na yung 500. No? Balitang-balita kasi dito kahit dito sa ibang bansa pag nalalaman nila yung tungkol sa 500 pesos, pati mismo yung mga puti dito natatawa na. No? Dahil nga po sa alam naman natin na hindi or imposible yan. Tapos sinabi pa ng isang taga-DTI na yung Rocky ang pangalan. Yun daw po ay para pa sa 4 na tao. No? Paano kung isang anak mo matakaw? Diba? Kaya mahirap talagang paniwalaan itong gobyernong bangag na to. Kaya tungkol po sa mga ganyang klase. Kasi ginagawa nilang tangang Pilipino Ginagawa nilang tanga. Yung po ang totoo dyan, pasensya na po kayo. Huwag po sana kayo magagalit sa akin, pero ganyan ang ginagawa sa Pilipino. Ginagawa nilang tanga dahil ang gobyernong bangag ay talagang mata pobre, adik, magnanakaw, name it. Lahat na po ng mga negative na nalalaman mo sa isang politiko ay nasa kanila na. Di ba? Anyway, nakakapanggigil po, no? Matatapos na naman ang taon na to na wala man lamang ginawang achievement ang ating Pangulong Bangag. No? At ang magaling lang sila sa mga alam mo na, sa mga hearing, no? At saka yung mga tipong political attack, no? At saka yung kanilang unspoken person si Claire Castro ay tagtad ng kasinungalingan. So, yan ang mga achievements. Oh, by the way, may bago silang achievement ngayon. Pagnanakaw pa ng mga ginawa ng iba. Diba? Natatandaan nyo yung sa Davao City? Kung saan ay kanya raw yung legacy. Diba? 4, no? Isa raw yun sa kanyang legacy. No, na ang kanyang gagawin ay matapos po yung tulay na yon. Oh my God. Talagang malala na ang utak ng inyong Pangulo sa Pilipinas, ang bangag. No, at naawa ko sa Pilipino dahil sa katangahan ng Pangulo ng Pilipinas ay nadadamay ang ating mga kababayan dahil sa instead na umangat, no, katulad ng kapitbahay nating mga Asian ay umaangat na sila. And the thing is, yung mga, alam mo naman dito sa United States, diba, iba-iba rin ang mga nationality rito. May mga Vietnamese, may mga Cambodian, Malaysian, Thailand, diba? Mga Chinese din, meron din dito. And you can tell na talagang they're really proud of their countries kasi nakikita nila yung pag-angat ng ekonomiya ng kanilang bansa. And pagdating sa Pilipinas, diba? Ay you can say something, you know? And ang alam nila kasi mga flood control, no? At saka yung yun nga na adik ang Pangulo. Yan ang alam nila. And syempre hindi nila sinasabi sa harapan ko, pero you can tell na talagang syempre internet social media alam naman di pa nila alam yan. And syempre marami rin Pilipino dito, asawa ng mga foreigner din. So yung mga yan kumakalat yan. Kaya iba na ang tingin sa Pilipino talaga mga chong, mga parts, no? Iba na ang tingin sa atin. At parang yung dating pride na ginawa ng ating Tatay Digong ay talagang nawala na po. At wala na po yung pride na ibinigay ni Tatay Digong sa atin dahil ngayon ay ginagawa na lang tayong clown ng ibang nationality. Kaya it's really sad na meron tayong ganyang Pangulo. Okay? Kaya kayong mga Pilipino, no? At sa Paskong ito at nasa inyo na yan kung pagkakasya nyo ang 500 pesos at kasi po ay talaga pong masasabi natin kulang. Dahil kami po ay nagstay din dyan ng mga ilang buwan at you can tell kulang ang 500. Real talk lang, no? Wala po tumbulahan. Okay? Already. At syempre po, no, binabati ko rin po ang ating pong mga OFWs, no? Kamusta po kayo dyan, no? Yeah. Kamusta kayo mga OFWs at kayo ba ay nagpadala na sa inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas? kasi alam nyo, kaya ako sila tinatanong yun dahil marami na o meron na ako mga naririnig na
Pards, tama ka nga. Nagpadala kami. Ang sabi sa amin, darating ng mga 17 ng December o December 20. And then suddenly, nakareceive daw sila ng email. Baka January na raw ang dating ng kanilang balikbayan box para sa kanilang mahal sa buhay. See? Yan ang nangyayari. Kaya nga sabi ko sa inyo mga OFW, na kapag magpapadala kayo, bigyan nyo na ng hint ang inyong kamag-anak sa Pilipinas na huwag kayong umasa na December 24 o 20 darating ating balikbayan. Kasi nga, wala talaga eh. Kasi nga, ang nakakausap ko yung mga sa mga shipping, yung mga nagtatrabaho sa shipping, at sinasabi nila na it's not about the country na galing. It's about the country na babaksakan. At sino ba yung babaksakan nila? Eh di ang Pilipinas. Kaya sinasabi nila, kami, kumpleto kami. Lahat ng mga requirements na kailangan nila, naandyan lahat. Legal lahat yan. Valid lahat yan. Pero, pagdating daw sa Pilipinas, doon na raw nagkakatalo. Kaya kayo, mga OFWs, tip ko lang sa inyo, ang maganda doon, darating, pero hindi sa schedule na inyong inaasahan. Huwag na po nating asahan. Okay? At sa gulo po ngayon sa Pilipinas, chaos ang gobyerno, at puro hearing dito, puro hearing doon, puro finding or investigating dito, investigation doon, kahit na hindi tinamaan ng baha, iniimbestigahan. No? Kahit na alam mo nang magnanakaw na yung suspect, ayan na, nasa harapan mo na yung magnanakaw, nasa Malacanang na, ay hindi pa rin pinapansin. No? Kaya huwag po muna tayong umasa. At talagang ating pong gobyerno ay hindi po talaga pwedeng sandalan ngayon. Hindi po to paninira. Nakikita to ng buong mundo kung ganong katalamak at kahayop ang mga tao sa gobyerno ngayon. Okay? Hindi the government. Kaya nga sabi ko sa inyo palagi, the government are the people. By the people. Is for the people. But the problem here again is by the people. Means bilhin ang mga taong ito para tumahimik. Diba? Yan ang nangyayari po ngayon. Lalo na ang mga vloggers ngayon, mga parts, ingat din po kayo dyan dahil sila po mismo ang nagpapauso ng GCash. Kaya kayo mga OFWs at ingat kayo palagi sa Paskong ito. Sana po maging maganda inyong Pasko. Again, sa ibang bansa siguro malamig. Ay ingatan nyo po ang sarili. Huwag nyong hayaan ang inyong health. Okay? Drink water and lemon. At syempre po, Starbucks. Pambihira. Alright. Okay, at tayo po ay mag-umpisa na din at ang act pong gagawin po ay tungkol po sa babaeng ito kung saan nung ito ay in-interview ni Manong Ted Filon sa kanyang show o sa kanyang YouTube channel ay napansin ko itong babaeng ito na sabi ko, bakit ba ganito sumagot yan, di ba? parang sabi ko, tinatanong ka lang, pero ang sagot mo layo. But anyway, sila po yung mga nagpa-umpisa na o nagpa-uso ng rally ng November 30, no? At kung saan ay alam naman natin na ito'y palpak, no? At talagang hindi po kinain o kinagat talaga ng mga tunay na Pilipino, ha? Hindi yung mga kasama nila o yung mga bayan nila. No? Pero yung mga tipong mga Pilipino na parang sasama tayo dahil para sa ipinaglalaban nating karapatan bilang Pilipino ay wipe. No? At palpak. But anyway, pag-usapan po natin yan, umpisahan po natin yan at tayo po ay panonoorin natin ang interview sa kanya. But the thing is, mga parts is, sino bang maniniwala sa mga hinayupak na to? Di ba? Yan. Yeah. Kulang pa yan. No? Wala pa dyan si Saba. Wala pa dyan si... Dagat. That's right. Wala pa si... Ang tawag nila doon? Si Aquino eh. Si Bam Aquino. Duk-duk ba yun? Yun. Ito mga inayupak na to, lalo na si Sir Danya, no, nagsabi na kung ayaw na, kung mawala ka na dyan bangag, at pati ikaw, Inday, kami nang bahala sa Pilipinas. Yeah. Alam nyo mga part, hindi ko alam kung itong mga to ay tumitira na lang ng pulburon o talagang talamak na lang ang utak sa sobrang kabangagan sa kanilang mga ulo. No? Or dahil nga ba confident sila, dahil suportado sila ng bangag, no? Kaya sila ganyan magsila. But the thing is, kita mo, sasabihin mo na ikaw ay, sasabihin mo sa kanila na bumaba ka na bangag, bumaba ka na Sara, at kami na ang bahala sa Pilipinas. Can you imagine this, itong mga hinayupak na to, sila magmamanage ng gobyerno ng Pilipinas? Can you imagine that, guys? Papayag ba kayo sa mga hayop na salot ng bayan na to para humawak ng Pilipinas? Ha? Tapatan mo lang ng mga pera yung mga yan eh. Bibigay na yan eh, di ba? Kita mo naman sila Saba. Si Trillanes. Piklawan niya, hayop na yan. Kita mo, pera lang ang katapat. Kaya mahirap talaga kumuha ng
ng ano yung sasabihin yung para sa tao, mahirap talaga, 'di ba? And the only thing na ang ating maaasahan talaga para sa akin at para sa milyong-milyong Pilipino ay ang taong ito. At kaya siya gumaganyan at sinasabihan niya ang mga makabayang black na shut the F up. 'Di ba? Anyway, kaya ko po 'to sinasabi ay dahil nga yan po ang sabi ng ating ang mga makabayang black na kapag nawala ng dalawa, kami nang bahala sa Pilipinas, 'di ba? Kaya nakakatawa. But anyway, panoorin po natin no ang kung saan ang si Paeng, no? Dami mo pangalan, Paeng pa. Ay nag-iimbita para nga sa kanilang rally nitong nakaraang November 30 at tayo po ay magsasalita. Okay? Tingnan niyo muna. Po, almost ready na po tayo at halos excited na rin po kasi ilang tulog na lang tayo ay magkikita-kita muli sa EDSA para sa ating trillion peso march, movement against corruption and political dynasties. Ito po ay magsisimula ng 9 a.m. po yung programa, pero before that, we will start our march ng 8 a.m. Galing po sa iba-ibang points along EDSA. May ilang po halimbawa sa amin magmamarcha ng 8 a.m. mula sa EDSA Shrine papunta sa People Power Monument. And the program will be from 9 a.m. hanggang 6 p.m. po. So buong araw po tayo, mensahe, kantahan, performances, para ipakita ang ating Mensahe, kantahan. I guess, yun nga, sasabihin nila yung kanilang salooban sa rally at may kanta. Yeah, I think normal din yun, no? At 6 to 9 p.m. Wow, ang haba nun, ha? Di ko lang kung tatagal yung mga tao doon, men. Diba? Alright. gigil sa korupsyon na nakikita nating laganap sa Pilipinas. And we're lucky to be joined by key personalities dito sa kampanya na laban sa korupsyon. Pinangungunahan na of course ni Cardinal Ambo David na sasama sa atin sa ating programa this coming Sunday sa Bakit? Ano ba ang bago? Diba? Kada naman meron kayong mga rally, kayong mga dilawan, mga hampas lupa ng makabayang black, no? Ay lagi naman kayo may kasamang pare. Diba? May nangyari ba? Kahit naman panumpa ni Cory Aquino, may nangyari ba? Kahit ba nung tinawag ni Cardinal Sin na mag-people power tayo? Ito naman mga inayupak na Pilipino na to, ay naniwala at isa na rin ako dun. Actually, if you're going to think about it, no, nakakatawa na rin talaga tayo mga Pilipino. Kasi nga, nabudol na tayo ng Cory Aquino, ng mga Aquino, tapos nagpadala na naman tayo sa Marcos. Actually, kasalanan kasi ni Sara yan eh. No? Kung hindi pa naman kay Sara Duterte, iboboto ba ng tao ang Marcos? Eh di hindi rin. Diba? Eh kayo, magpapaniwala kayo kay Gadon. Kasi sabi kong hindi kay Marcos ay hindi mananalo si Sara Duterte. Anyway, tuloy mo na natin! sa People Power Monument. Yun. Anyway, kaya ko naman po sinasabi yun kasi nga marami ngayon ang nagsisinungaling sa alam mo, gobyerno pa eh. Diba? Katulad na lang ni spokesperson na Claire Castro. No, yung taong yan talagang instead na magbibigay ka ng data para sa mga kung ano nangyayari sa Pilipinas, walang ginawa kundi mga Duterte. No? Talagang every time na lang na merong problema ang gobyerno o administrasyon, talagang sinasabit nila ang Duterte. No? At hindi talaga nakakawala sa kanya. Kaya nga sabi ko obsessed si Claire Castro kaya sa mga Duterte. Hindi ko alam kung bakit. Una-una, hindi naman siya binabayaran ng mga Duterte noon. No? Talagang or sabi nga nila, pare, kasi ganoon talaga, pagka bayad ka ng 2 bilyon, gagawin mo lahat, kahit masira ang pangalan mo. Imagine that, sabi nga na nagsabi sa akin alam mo yan si Claire Castro, kung halimbawa inopera niya ng 2 bilyon, halimbawa lang, no, allegedly, no? Kahit masira pangalan niya, siguro katwiran niya, kahit mawala na sa pwesto si Bangal, ay okay lang, may 2 billion na ako. Kaya nga, dapat yan, may mag-file din niya ng mga libel din, dahil marami siyang ginawang kasinungalingan at paninira sa gobyerno ni Duterte noon. Diba? Pero who knows, diba? Siyempre, maraming problema kasi ngayon, hindi naman natin pwede maiisip agad yan, diba? But yeah, it's part of it. Okay? Anyway, siya ay nag-iimbita, no? November 30th nga, itong si Paeng. At sinasabi niya na tayo ang pumunta raw at yun nga, binigay niya ang schedule ng kanyang agenda dun sa rally na yun. Pero ang akin lang naman po ay, you can tell naman sa rally nila na talaga, nagkanya-kanya sila. And you don't have to really observe it a lot, pero you can see na sa EDSA, sa Luneta, talagang you can tell may kanya-kanya. And kung magra-rally, di ba ang rally is for everybody, di ba? For everyone. Yung mga gustong pumunta, yung mga gustong sumali para sa ikabubuti ng ating bayan. Di ba? Sa kanila kasi, pinipili nila. Pag daw mga Duterte, hindi pwede. No? At pag Marcos, okay lang. Di ba? Kasi bayad. Di ba? Ang ano dito,
yun ang problema eh. Kaya ang rally na to pumalpak dahil wala silang unity talaga eh. No, parang ang dilawan pinakikita na kapag Duterte hindi pwede. Yan kasi doon pa lang sa tema ng ganyan, you can tell na ayaw ng grupong ito na umasenso ang Pilipinas. Bakit? Unang-una, pinahina ng Duterte ang mga hinayupak na to, yung mga NPA na taong bundok. No, kung saan libo-libo ang sumuko at kumampi sa gobyerno ni Tatay Digong noon at tumulong kung nasaan pa yung mga ibang nagtatago sa bundok. Kaya humina sila eh. Talagang they're really, really weak. No? Parang si Bangag, weak leader, di ba? So, yun ang ibig sabihin. Pero syempre, kaya sa kanila ngayon, ano yan, parang ganti sa kanila yan. Ganti nila ngayon yan. Lalo na ngayon, kaya nilang paikutin ang ulo ni Bangag at saka ni Tambaloslos, pinakakuha. Kasi magaling ang propaganda ng mga NPA. Diba? Diba nakita sa picture na may kuha sila na sila Tamba, magkakasama sila Teddy Casino, yung mga bayan muna representative na natalo. So, doon pa lang you can tell na talagang meron silang niluluto. And ito na yun. Ito na yung ginagawa nila since then. Di ba? Kaya malakas ang loob ng mga ng mga makabayan like sila Castro, di ba? Sila Brosas, tsaka si TikTok boy, no? Paano malalakas ang loob nila kasi kakampi nila ang administration. Di ba? I-compare mo yan kay Tatay Digong, palibasa kasi alam ni Tatay Digong at alam din ni Sara na sila ay NPA talaga na pumapatay ng inosenteng tao. Mga terorista. Ika nga. Yan ang trabaho ng mga yan. But anyway, nung nag-iimbita nga siya, no, ay tinanong siya ni Manong Ted, no, at saka nung babae yata at sinabi na kung parang tinanong dito ni Manong Ted na ano ba ang parang qualification para makasama sa rally. Siyempre, gano'n naman talaga. Kahit naman sino, kahit ako, tatanungin ko, paano ba makasali dyan? O, do we have to bring this? Do we need this? Do we need a grenade for you guys? Oh, para mawala na kayo sa mundo, mga inayupa kayo. Pero ang ibig sabihin, sinubukan ni Manong Ted yung sasagot ng Paeng, di ba? And alam na ni Paeng, alam na ni Ted Filon, ni Mr. Ted Filon, kung ano talaga ang side ng mga ito. Pero gusto niya lang ipaalam sa mga Pilipino na ito ang kulay ng mga ito. No, hindi ito yung tipong magrarally para sa lahat. Ito'y pili lang. Pag dilawang ka, NPA ka, you're good. No, pero pag ikaw ay Sara Duterte, you are really bad. No? Pag ikaw ay kay Marcos, pag-uusapan pa yan, pero pwede pa siguro. Diba? So, kaya itong rally na to, itong grupo na to, they're not really for the Filipino people. They're just there to show. Baka malaki kontrata. Baka mga 2 billion. Who knows? Sinong kikita dyan? Sila Teddy Casino na naman siguro. Yung mga tao may hirap, yung mga nasa bundok, patay na naman kayo. Tipid na naman kayo sa isda. So, let's watch this person kung paano siya sumagot, kung saan, pag nagtanong, hindi ko lang kung ano na yung sagot. Diba? Here we go. Pwede ba kaming magsuot ng t-shirt, magdala ng placard o kaya streamer na nakalagay Duterte resign, Marcos resign? Yeah, pakinggan niya. Opo. Sir Ted, yung ating pong kaisahan sa ngayon, panagutin lahat, lalo na Dapat sinabi mo na lang, opo, tama na yun. Di ba? Nagsalita ka pa kung ano-ano. klaro kasi sa atin na may mga ilang calls na pinapaypayan ng mga Duterte o kaya yung gusto ng extra-constitutional na pagbabago na papahinain yung demokrasya natin. Kaya po pag may mga ganun siguro. See that, guys? Hear that? Papahinain daw ang demokrasya ng Pilipinas. Kaya naman pala nung panahon ni Tatay Digong, kung saan ay pinabaksak niya ang NPA talaga, ay gumanda ang economy kahit papaano. Nayari lang tayo ng COVID. Kaya hindi natuloy. But nakita mo yung progreso. Nakita mo yung development sana. Nakita mo yung nag-start up na ang Tatay Digong noon ng mga project, hindi lang natapos because of the COVID. Kaya lang naman unahin niya yung project, mamamatay ng mga Pilipino. Kaya nga sabi nga nila, kung si Bangag ang presidente noong 2016, baka patay na lahat ng Pilipino, baka tatlo na lang, baka sila na lang, yung mga NPA na lang ang buhay dyan. Yun ang ating point. Etong mga to, sinisira rin ng demokrasya ng Duterte. Bakit? Kailan ba nagkaroon ng demokrasya sa katao ng mga NPA? Can you tell me that? Kasi ako as part of when I was in college also, you can tell na kapag naghihimok sila ng mga estudyante, pag umayaw ka, sisiraan ka na. Diba? Ganyan noon, late 80s to 90s. Pag nalaman nila kumukonta ka sa NPA, gagawang ka nila ng storya sa eskwelahan. Ang gusto ng mga NPA na yan, mabuli ka dahil umayaw ka sa kanila. Kami, nung tumatanggi kami, instead na ibubuli kami, yung bang may mga asasami mga tao na kasama rin nila, kami mismo yun ang bubuli. Well, actually, hindi na talaga kami bully, pero ang binubuli lang namin, inaasar lang namin, ay yung mga kasapi sa NPA. Okay? Hindi ho namin talaga gawain yan, pero alam namin na gagawa kami ng storya. So, yun lang ay storya naman nung nakaraan. Ganito ang mga yan. No? Ngayon, kung pag kumampi ka, you're good.
while we respect yung mga panawagan ng ibang grupo. Si Ted Filon. Oh yeah. Oh, sige na. Ano pa? Hindi ka pa patapos? Ha? At kakausapin ko pa iba. Yan ang expression ni Ted Filon. Kasi nga alam niya bullshit yung mga NPA na to eh. Ay, kailangan lang po nating pagsamahan yung mga kaisahan natin, and that includes yung pagpapanagot lahat, kung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon po tayo pupunta. Okay, so to answer my question, bawal. Yung Bawal. mga kaisahan po natin ay yung syempre po panagutin lahat. Sa ngayon po ay may mga ilan pong kasama na Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi niya alam kung anong isasagot niya, ay instead paikot-ikot lang. Ganyan ang mga NPA. The only vision nila or yung point nila is makapagsabi lang against kung ayaw nila sa isang tao o sa isang grupo o sa gobyerno, yun lang. Wala silang extra sentences or mga words na pwede mong sabihin kung sakali may magtanong sa inyo na iba. Wala. Yang mga NPA na yan, pag nagsalita yan, isa lang talaga ang kanilang mga sinasabi. Ganyan sila. Kaya intindihin nyo mga kapwa natin Pilipino. Please lang po. Huwag kayong magpapadala sa mga ganitong klaseng tao. naniniwala kasi yung pagre-resign all ang dulo po nito ay dali muna, mampainga, sorry. Nag-i-stutter na siya. Dahil nawawala na siya. Kasi mga parts, kung alam niya yung sinasabi niya at kung alam niya na ito'y para sa Pilipino, aba hindi ganyan sasabihin niya. Alam niya agad na kahit no matter what tanungin siya ni Ted Filon ng kung ano naman mga question, kaya niya sagutin regarding kung ikaw ay maprinsipyong tao. Regarding na kung gusto mong maging mabuti ang Pilipinas. Eh hindi. Ang gusto lang nila ay kung ano yung kanila. Kung ano yung para sa kanila. Hindi yung para sa inyo mga Pilipino. Ang mga NPA, matagal na nilang pinapangarap na makuha nila ang gobyernong Pilipinas. Bakit? Number 1, dahil may pera dyan. Number 2, siyempre, sila ang leader, sila ang masusunod, pwede nilang apihin ang Pilipino. Kaya nagigil na yan eh, dahil yung panahon ng Cory Aquino, sa Ramos, malakas pa yung mga yan, sa ERAP, malakas pa yung mga yan, sa Pinoy, ganun din, kay GMA, ganun din, but when it comes to Duterte, talagang nadali sila ng lintik, dahil talagang napakalaki ng nawala sa kanila. Umiyak yung mga yan. Yung bayan muna, yan sila Casino, yung isa, nakalimutan ko yung pangalan ng isa, Sarate ba yun, di ba? Wala yan, tahimik lang hayop ng mga yan. Mas may bilib pa kayo sa mga karaniwang Pilipino kaysa sa mga hayop na yan. Po, kasi gusto ko lang klaruhin to eh. After all, wala naman tayong dapat na tinatago dito kung ano ba ang pwede at hindi nga pwede, no? So, kung ako'y magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang placard ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file na po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Siyempre, ang katwiran ng mga NPA na to, na-impeach siya sa Kongreso, pero hindi nila matanggap yung nangyari sa Senado kung saan tinurn down nila yung impeachment ni Inday. And then, at the top of that, ay yung Supreme Court din. Dahil nga sa sobrang gigil ng mga NPA na to, ay pumalpak sila naging karoon ng problema ang kanilang mga file ng impeachment kay Inday. Di ba? Kaya, iyan ang kanyang sinasabi palagi. Kasi nga, again, isipin nyo mabuti, kahit na po sa mga taong loyalistang bangag, isipin nyo kung bakit gustong-gusto ng mga ito na mawala si Inday. Well, mali yata loyalistang bangag, baka sabihin nyo, ay hindi, dapat talaga mawala si Inday. Anyway, doon na lang tayo sa mga taong hindi mahilig sa mga ganitong kulay. Pakinggan nyo mabuti, lalo na yung mga 23-25% na undecided pa kung sino ang gusto. Tingnan nyo mabuti. Nung panahon ni Tatay Digong ngayon, compare sa ngayon. Di ba? Doon na lang makikita nyo na kung ano ba talaga yung tama eh. That's simple mathematics lang po. Opo, so pwede yun. Well, para sa atin po, dapat nga na-impeach naman na si Sara, dapat na hindi kaya. So yes po. Dito pa lang tinatanong ka na nga ni Ted Filon, pwede ba, yes or no? Ikaw naman, well, na-impeach na naman po si Sara Duterte. Wow, dagat! Wow, dagat! Oh my gosh. Pwede yun. Pero yung Marcos resign, bawal. Well, alam po natin at nirerespeto po yung kung gano'n ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon, Dito pa lang dapat alam naman ng mga NPA na to kung sino ang corrupt, ang magnanakaw at ang nagnakaw ng budget ng bayan sa flood control, sa Ghost Project, name it, etc. Pero nung tinanong siya ni Ted Filon, well, kailangan po magagala. Ang dali lang kung talagang galit sila sa corrupt, dapat, oo, pati Marcos, di ba? Dapat lang po, oo, sumama na kayo, Marcos resign, oo, sila ang dahilan kaya nagkakagalito ating bayan. Bakit hindi ganun? Bakit kailangan mo na, kailangan po kasi ganito, kailangan patunay. So dito pa lang, totoo na sinasabi nila na ang mga NPA na yan, o mga makabayan black na yan, mga dilawan na yan, wala na.
mga pula na rin. Di ba? Wala akong magagawa. Wala na nga opposition and the only opposition that we have right now are the PDP lamang. Diba? Although hindi sila masyadong marami, pero at least meron ng bagong opposition. Wala na yun, makabayan black, wala na yun. Nasa pawa na ng pera yan eh. Oh, ang Dilawan, ano ba nakita niyo sa Dilawan? Oh, di ba? Ano, tingnan niyo. Ano nakita niyo sa Dilawan? Magkakampi ng mga yan. Kaya wala na mga parts. Wala. Itong inaasahan yung mga NPA na sinasabi na, oh, sila lamang ang lumalaban sa gobyernong abusado. Wala na. Sila na mismo ang abusado. Di ba? Isipin niyo mabuti. Yun po ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Kung sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another. Kasasabi lang yung tungkol kay Marcos resign, Sara Duterte pa rin. See? Parang Claire Castro rin to eh. Can you imagine that? Ang tanong ni Ted Filon is yung sa Marcos resign. No? Dapat magdire-diretso. Alam mo, nag-aral ka, di ba? Nag-college ka rin naman, di ba? I don't know kung sa bundok ka nag-aaral. Pero ang ibig ko sabihin, ituloy mo na lang yung sinabi ni Ted Filon. Ituloy mo na lang kung yung tanong niya. Ituloy-tuloy mo yung sagot. Ay, bakit mo sinasabi lagi Sara Duterte? Castro to. Trainer ni Castro to. Possible complaint na Opo. diretso rin sa impeachment para kay Marcos ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Yes, ma'am. Well said. Ano po? Sabi nga po ninyo, no? Kasi nga daw po meron ng ebidensya laban kay VP Sara na impeach na siya, hindi lang po natuloy. So, sa usapin po ng VP Sara resign, bukas po ang inyong kaisipan doon. Pero dito po kay Yes, Marcos kasi- resign, kaninyo, hayaan po muna natin na humantong yung ebidensya hanggang sa kanyang tanggapan. Ano po, ma'am? Ganun po yun, no? Yes, kasi po the same criteria of evidence and gayon din po yung pulso ng mamamayan kasama po natin. Dito, pinakita ni Ted Filon, ni Manong Ted Filon, kung ganong katanga itong babaeng to. Doon, kayo mga manonood dito, o kung sino man nakapanood na nito, isipin nyo mabuti kung bakit ginawa yun ni Manong Ted Filon. He is explaining something na ito lang at yan lang. Parang para kay Ted Filon, parang wala to, hindi maliwanag to. Walang diretsong sagot to. Wala to. Siguro yung sagot na gusto ni Manong Ted Filon, hindi niya nakuha. Hindi siya kumbinsido. Kaya ginawa niya lang na siya na mismo gumawa ng sarili niyang sagot para iparinig sa inyo na nanonood kay Manong Ted Filon. So, you can tell, ganitong katanga itong mga to. Diba? Doon po yun po yung pamantayan natin when we filed the impeachment complaint against VP Sara. At ngayon din po yung pamantayan na gagamitin natin kay President Marcos if the evidence shows and our coalition is prepared Paulit-ulit pa yung sinasabi mo, nalilito ka na, natatakot ka na siguro kay Ted. We can para Kaya si po Manong Ted, panatilihin siya. opo. Okay, so Ma'am Paeng, to excite more Paeng our ka nga! viewers po on this particular subject matter, ano po, at yung paglahok nga po sa mga rallying ito, kung i-refresh ko yung aking placard, gawin kong Marcos Managot. Yun, hindi ko pinag-resign, no? Kasi siya yung pumirma ng budget eh. Di ba? Hindi naman resignation. Marcos Managot. Pwede na yon o hindi pa rin pwede? Siyempre po, dapat talaga panagutin din ang Malacanang, si Marcos, sa laki ng korupsyon na nangyari sa ilalim ng kanyang Pero napansin ko sa iyo, Paeng, ha? Pag Marcos ang sinasabi mo, parang himlay na himlay ka, eh, no? Instead na talagang, oh, dapat, malagot, Marcos resign. Marcos, dapat lang. Ha? Kasalanan nila yan. Hindi, parang, pagkano yung Marcos resign, magkakaroon. Wow, dagat! administrasyon. Pero ang tatandaan lang po natin ay yung mga panawagan po natin kasi pinapaypayan ng mga Dutertes at sa dulo ay sila po ang mananalo. Kaya po, definitely, kailangan managot ng mga Marcoses. Huwag lang po natin ipapahijack sa Yeah, company she's an Sara idiot. na talagang naghihintay. Sabi nga niya, ready na siyang mag-assume kung sakali man, di ba? Oo. Kaya very important po na we make the calls that the opportunity and this crisis provides without letting other forces, Opo, yung opo. mga undemocratic forces, hijack it po. Opo, alam mo, naintindihan kita, Ma'am Paeng. Para bang the conundrum that we have now, baby girl, the predicament that we are caught, no? Where we are caught now is that para bagang you are caught between the devil and the deep blue sea with the devil. Sorry po. Yung sinasabi ng iba dito, para bagang wala kang choice ka nun. So para pipili ka ngayon. The devil and ano yun? The devil and? The deep blue, The deep between the devil and and- the deep blue sea. With the devil? Yun, di ba? Narinig niyo naman sinabi ni Paeng. No? Sabi niya, ready na po daw si Sara para syempre, siya nga ang vice president eh. Why do you think there is a vice president beside the president of the Philippines or kahit dito sa US? Bakit may presidente at saka vice president?
Kaya nga in case nga may mangyari, sana sa Pilipinas ang Pangulo, uupo ang pangalawang Pangulo. So bakit mo sinabi na, yun lang nga, sila naghahanda na sila para sila pag sila na ang umupo. Natural. Kung unstable na ang presidente nyo, natural ang uupo, Vice President. Sino gusto mo umupo? Kayo. Oh my gosh, man. Diba? Kaya nga ang akin lang dito ay talagang masasabi natin na you can tell na talagang bias tong mga NPA na to at saka mga dilawan na to. Kaya huwag kayo masyadong maniniwala dahil pag ito pinaniwala nyo, nawala na naman kayo sa kalkulasyon. Anyway, ito naman ang sinabi ng Billionario.com kung saan na ang rally raw noong November 30, last November 30 ay palpak. Diba? No, at talagang instead na inaasahan nila, may nagsabi pa sa isang vlogger, 300,000 ang makukuha namin sa November 30. Ang balita, sabi ng Billionario ay 5,000 lang daw yata. Okay? Panoorin po muna natin before we end the show, okay? Here we go. Sa sinasabing protest fatigue, may iba pang posibleng dahilan kung bakit kakaunti ang lumabas sa kalsada. Magkaiba raw kasi ang layunin ng protesta sa Luneta at ng rally sa EDSA. Yan ang agenda report naman ni Hannah T. Talagang ayaw na sa inyo ng tao. Hindi inasahan na mababang turnout ng mga dumalo sa ikalawang trillion peso march kahapon. Kumpara kasi sa September 21 rally sa People Power Monument na umabot sa higit kumulang 70,000 attendees ayon sa organizers nito, nasa 5,000 lang ang peak number of attendees kahapon ayon sa mga otoridad. Paliwanag ng 5,000. Pwede na rin. See? Dito lang, mga parts. Wala nang naniniwala. Ang mga naniniwala na sila mismo mga grupo. Sila lang. No? Pero yung mga taong mga makukonvince mo sa tabi-tabi na walang kaalam-alam basta nababalita lang yung mga nangyayari sa Pilipinas, wala. Hindi mo mauto. Alam na nila. Lalo na kayo, mga NPA kayo mga alam naman natin na Makabayan Black, mga NPA yan, may ebidensya yan Nagkataon lang na hindi kayo makasuhan ngayon dahil nga ang bangag administration ay kakampi nyo. Diba? Kaya takot na takot kayong paupuin ng isang Sara Duterte dahil alam nyo, yari kayo. political analyst na si Lester Balmatero, tila confused ang mga tao dahil nagiging divided daw ang mga progresibong grupo ngayon. Yung mga tao na dapat Baka naman kasi kung saan malaki ang bigay. Baka lang, allegedly, baka malaki ang bigay dito, malaki ang bigay doon. Who knows? Diba dahil yan naman ang uso ngayon dyan Yan naman ang nangyayari dyan. Marami naman nakakausap ng mga tropa sa Maynila at pag kami rallying ganyan, tinatanong ko, may biga? Oo, meron. 500, isang tao. Baka naman doon sa Luneta, may nagbibigay 750. Baka kayo, 500, binawasan nyo pa ng 100. pupunta na walang organization, nakukonfuse sila kung saan sila ngayon pupunta. Pupunta ba sila dito sa People Power Monument or pupunta sila doon sa Luneta? Will they be asking for BBM's resignation? Pero ano yung kapalit? So I guess confuse yung mga tao kung saan sila pupunta ngayon. Kaya mas konti Sa Luneta, mas ipinanawagang bumaba sa pwesto ang lahat ng mga opisyal, kabilang dito sina PBBM at VP Sara. Gusto rin nilang ipanukala ng People's Transition Council ang konsehong magluluklok sa isang body na mula sa Ito pa lang, sinasabi nila both of them resign at bahala na raw ang people na magtatayo ng gobyerno. Ano yung ginawa nyo o yung tawag dito, sinayang yung oras ng 1987 Constitution. Diba? Hindi nila matanggap na kasi ang susunod na uupo si Sara Duterte. Yan ang hindi, yun lang ang point doon mga parts Kung hindi, kung si ano yan, si that's right, si Kiko Pangilinan. Wala nang tanong-tanong. Kiko agad ang ilalagay dyan. Sabi, Kiko. Yan ang mangyayari dyan. Pero ang problema, si Sara ang vice president. Kaya they're trying to hold it. Kaya nga yung ibang mga tanga na they rather let Marcos stay in the government kaysa kay Sara. Ika nga, di bali ng adik, wag lang yung hindi nagnanakaw. hanay ng mga mamamayan o marginalized sectors. Ibig sabihin, wala raw trapo o elite dynasties ang nasa reformang ito. Dito na rin magwawakas ang political dynasties na siya raw ugat ng korupsyon sa gobyerno. Nagwakas ba? Iba naman ang panawagan sa People Power Monument. Ayan na. Bagamat gusto rin Yung isang nilang apino wakasan naman na ang may political toyo. dynasties at ipakulong ang lahat ng mga kurap, inayawan naman ni Cardinal Pablo Virgilio David ang resign all na itinutulak sa Luneta. Buti pa to, hindi raw siya nakakaintindi. gumagaon. Kung resign all agad, ano ang alternatibo? Ano ang kasunod? Yung dalawang bugok sa likod ni Father nung nakatingin. Mukha ka nang inaka, ba't yan ang sinasabi mo? Nasasabi ko lang sa interview sa akin ni Manong Ted na si Sara dapat hindi rin tumayo. Kulang na lang, murahin itong pare nito siguro yung dalawa. Yan, yung pare sa kaliwa at yung si Paeng sa kanan. Putang ina itong mga to. Una, ang pagre-resign ay voluntaryo.
voluntaryong pagbibitiw sa pwesto. Tinabla rin niya ang civilian military junta. Kahit pangakuan pa kaming mga obispo Nako, yari ka, Father. Babanata ka na ngayon ni ano. Nung nasa likod mo, sisiraan ka na niya. Kumanda ka na, Father David. Ikaw na susunod na sisiraan. May ghost project ka na rin. Yan ang mangyayari sa'yo. May flood control ka na rin. Yari ka ngayon. Sinisiraan ka na niya mga yan. Pukin na to. Sinabi ng si Sarah dapat wag ilagay. ng pwesto sa gobyerno. Dahil malinaw sa amin, hindi namin linya ang politika at pamumugobyerno. Oh, hindi nga. kami Talaga, kayo- ha? Talaga, kaya talaga. Ha? Hindi nyo o nga pala. Kung sino pala may maraming donasyon. man magpapatukso na maging mga Taliban. Ang amin ay moral and spiritual leadership lamang. Una na ring naimbitahan si David na maging bahagi ng Transition Council bilang kapalit sa Marcos Jr. administration at umugong na rin ang military junta nito mga nakaraang linggo. Pero sabi ni David, ayaw na raw ng uniform personnel na maulit ang nangyaring dahas sa kasaysayan ng bansa. Binweltahan agad ng isa sa mga nanguna sa Luneta Rally ang mga naging pahayag ng Kardinal. Ayon sa Partido Lakas ng Masa, malabo ang paliwanag ni Cardinal David at hindi nito natumbok ang ugat ng korupsyon sa bansa. Anong hindi maliwanag doon? Ito hindi ko pinagtatanggol dito si Father David, no? And hindi naman ako bilib sa mga ganyan. Ang akin lang naman kasi is alam mo naman na hindi pabor sa kanya yung mag-resign o tanggalin, mag-resign sila ng kusa. Normal 'yon sa taong normal. 'Di ba? So, alam din naman na sinabi rin niya naman na tungkol sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Kaya itong sagot nila hindi ko maintindihan. 'Di ba? Ba't ganun? Ang panawagang resign all daw at pagtatayo ng People's Transition Council Oh, ay yan pala yun. hakbang laban sa dynasties at hindi daan sa kudeta. Dagdag ng grupo, kaya sila nasa Luneta ay dahil direkta raw nilang tinutukoy ang pananagutan ni na PBBM at VP Sara sa umano'y bilyong Anong kasalanan ni Sara Duterte? Sa 125 million na naman. Si Sara Duterte ba ay may flood control ghost project? Bakit hindi ko narinig dito yung pangalan ni Sandro Marcos? Ni Tamba? Di ba? Nung asawa ni Bangag? Elisa Marcos? Bakit? Di ba? bilyong pandaraya. Kumpara naman sa rally ng Iglesia ni Cristo nitong nakaraang buwan lang na pumalo sa lagpas kalahating milyon ang attendees. Bumuhos ang suporta ng INC member sa Luneta para ipanawagang mas maging transparent ang gobyerno sa flood control scandal investigation. Wala rin silang hiniling na bumaba sa pwesto pero dapat may mga managot at makulong. Hindi overnight ang laban sa korupsyon ayon kay David. Sa harap ng mga panawagan para sa transparency at accountability ng lahat ng mga pagkilos kontra korupsyon, tila iisa rin ang lumitaw na nararamdaman ng mga Pilipino ngayon. Ang pagod sa sistema ng katiwalian at kawalang hustisya na nililikha ng mga nasa kapangyarihan. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Alright, salamat Bilyonaryo. But before we end, ay ang ating conclusion dito is ang rally nitong last November 30 ay talagang palpak. So, kasi alam naman natin na wala silang unity at kanya-kanya talaga sila na interest. Kita mo nga, masasabi nga lang, yung isa, hindi naman dapat alisin lahat. No? Kailangan kusa sila mag-resign. Yan ang sabi ni Father David. No? Pero in-explain niya rin naman na dapat may managot sa nangyayari ngayon. Sa kabila naman ng sa Luneta daw, ay sinasabi na mali naman ito si David. Dapat lahat mawala, lahat tanggalin at gagawa ng People's Power Movement o whatever. So, yung sinabi ng Luneta, good luck sa inyo. Mga buwakan ng ina nyo. Dahil unang-una, may 1987 Constitution tayo na ginawa ng mga yan, ng revolutionary government. Kaya dapat, kahit ayaw nyo sa hindi, sundin nyo. Diba? Kasi kaya lang kayo ganyan dahil alam nyo, si Sara ang papalit. No matter what, siya pa rin dahil siya ang nasa Constitution. Diba? At alam naman natin na positive na talaga na adik at magnanakaw si Marcos Jr. Diba? Kaya yun lang naman ang tipo doon. Pero hindi nyo matanggap na ang isang Duterte ay babalik muli sa Malacanang sana kung kinakailangan. Dahil kayo mismo natatakot dahil ang gobyernong Pilipinas ay magiging matino ulit pag ang isang Duterte na naman ang mag-manage ng gobyerno. Yun lang ang point doon. The only thing na gusto ng mga November 32 trillion peso rally na to ay dahil ayaw nila si Sara. Pinopromote nila ang isang mga ganito na si Sara Duterte ay hindi dapat umupo kahit alam mong bullshit ang mga pinagsasabi ng mga hayop na to. Diba? Kaya ang akin lang po ay wag po tayo magpapaniwala sa mga ganitong klaseng tao because these are the people who are biased. Yan ang mga tipong mga katas ng ABS-CBN. Bias. No? Kailangan alamin nyo mabuti, pag-aralan nyo na mabuti, lalo na ngayon talagang magulo na ang ating bansa.
I'm not saying na because dapat si Sara Duterte mo po, it is just talagang siya ang successor talaga eh. 'Di ba? Siya yung talagang susunod siya ang next in line. 'Di ba? Eh kung ayaw niyo pala kay sa isang Sara Duterte, eh di pag nag-election sa 2028, talunin niyo. 'Di ba? Yun lang yung sports. 'Di ba? In-impeach na yung tao. Dinala na sa korte. Nagboto na sa Senado. Ayaw, it's negative. God is good dahil pinakikita nila na nope, you can't do that. Pero itong mga to, pinipili talaga nila. Kasi nga akala nila ang Pilipino ay mga tanga. Hindi po. All I can tell to this mga bullshit na to ay hindi na po sila nauuto ng mga taong katulad nyo. Dahil alam na nila yung karakas nyo. Hanggang dakdak lang kayo pero wala kayo sa gawa. Kayo mga mayayaman dyan, alokin nyo ng pera yung mga nagrarally na yan, yung mga NPA na yan. Sisiguraduhin ko sa'yo, kayo magiging Panginoon ng mga yan. Ganyan ang mga NPA. Okay? Already, sana po naintindihan nyo ang ating mga pinagsasabi at sabi nga ni Senator Marcoleta, hopya lang! No? Ay okay na muna. At darating na Pasko ay wag po tayo malungkot. Dasal-dasal lang. Who knows? Baka may surprise sa atin ng Panginoon. Who knows? Baka ito na ang ating maging presidente. Who knows? Diba? Pero mahirap pa rin magsalita. But anyway, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. Thank you. God bless. Sukran.